May kuya ka ba? Yung kuya na tumatayong magulang mo sa mga panahong nagbabanat ng buto ang iyong ama't ina para mahatirang kayo ng pagkaing nais ninyo sa pagkainan. Yung kuya na nagagawang pagalitan ka sa tuwing tumitigas ang iyong ulo dahil sa mga habiling ayaw mong sundin. Yung kuya na minsang iyong kinakainisan dahil madalas ang panunukso at pag-uutos sa iyo, pero kapag napapaaway ka sa iyong kalarong kapitbahay o kamag-aral ay handa ka namang protektahan, kampihan at intindihin kahit na ikaw ang may pagkakamali. Nasaan na nga ba ang kuya mo? Katabi mo pa rin ba siya ngayon at kasukob sa iisang bahay? Anong alaala ng pagkabata ang naiambag ng kuya mo sa iyong buhay? Paano nga ba hinubog ng alaalang iyon ang pagkatao mo sa ngayon? Sa tuwing nababanggit ko ba ang salitang kuya ay may nabubuong malinaw na litrato sa iyong diwa. Dahil ang kabarangay nating si Rachel ay may natatanging litrato ng kahapon na iniwan sa kanya ng kanyang kuya, na siyang gumagabay sa kanya sa bawat tapak niya sa kasalukuyang mundo. Ano nga ba ito? Ating alamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Story. Dear Papa Dudut, 2:00 na ng hapon. Oras na ng uwian ng mga estudyante sa mababang paaralan na aking pinagtuturuan sa probinsya ng Aurora. Maagang pinauwi ang mga estudyante dahil sa malakas na pagbayo ng hangin at tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan sa kalangitan. Mahamog pa ang paligid dahil sa hindi na rin matigil na pag-ulan sa maghapon. Madalas ganito ang eksena sa Aurora, lalo na kapag papalapit na ang bagyo. Hindi na ito bago sa aming mga taga dito. Nasa loob ako ng classroom at inililigpit na ang aking mga kagamitan. Wala na ang aking mga estudyanteng nasa 3 baitang. Katatapos lang din ng janitor na maglinis. Tumingin ako sa kahoy na bintana na malapit sa aking kinakalagyang mesa. Kakaunti na lamang ang mga estudyanteng nasa gilid pa ng paaralan. Marahil ay hinihintay na lamang nila ang kanilang mga magulang o di naman kaya ay nais pang tumambay upang hindi mautusan sa kanilang mga tahanan. Akma kong ibabalik ang aking atensyon sa pagliligpit ng mga papel na hawak ko nang maulingan ko ang isang matinis na tawa mula sa labas ng classroom kong iyon. Kitang-kita ko mula sa pintuan ng isang batang babae na sa tingin ko ay nasa unang baitang pa lamang habang kinikiliti ng isang binatilyo. Marahil ay magkapatid ang mga ito dahil hindi maitatatwa sa kanilang magkawangis na balat at mukha. Natigil panandalian ang kanilang harutan bago nagpa siyang tanggalin ng binatilyo ang kanyang suot na madulas na berdeng jacket. Lubha itong malaki para isuot ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pero pinilit niya itong isukob sa paslit upang maprotektahan ito mula sa lamig at ambon. Nakasando na lamang ang binatilyo na alam kong nilalamig na rin ng todo base sa medyo pangingitim ng ibang parte ng kanyang labi. Matapos noon ay pinaangkas na nito ang kanyang maliit na kapatid sa kanyang likuran at nang masigurong komportable at hindi gaano nababasa ang kanyang bunso ay agad na itong sumugod sa lamig ng panahon. Sa ganitong klaseng tanawin ay biglang kikirot ang aking puso na kahit ingiti ko ay hindi magawang hawiin ng sakit dahil nanunuot na ang pagpintig ng hapdi nito sa ikabutura ng aking puso. Ang ulan, ang magkapatid, lahat ng iyon ay biglang naging aking sasakyan pabalik sa aking nakaraang nais ko na sanang ianod ng bawat bagyong aking nakakagisingan. Rachel, hindi ka ba uuwi? Isasara ko na kasi itong pinto. Baka pumasok pa dito yung mga sutil na estudyanteng nasa labas. Untag sa akin ni Aling Neneng na siyang janitor doon. Maya-maya pa po. May tatapusin pa kasi ako dito eh. Iwan niyo na lang po yung susi. At ako na ang magsasara kapag naisipan ko nang umuwi. Ngumiti ito at saka itinaas ang padlock at minumwestra kung saan niya ito pinatong. Nang nakita kong nakalayo na ito habang kibi ng kanyang anak na aking estudyante ay saka ako tumayo upang patayin ng ilaw. Pabalik na ako sa mesa nang biglang humangin ng bahagya na tila humaplo sa akin ng lalamig na pisngi.
Yung hangin na tila galing sa hininga ng isang sanggol na may init na nakakapagpakalma sa aking nagugulumihang isipan. Kuya! Aking nasambit habang nakatingin ako sa malayo at nagbalik tanaw sa buhay namin ng nag-iisang importanteng nilalang na nagbigay daan para matungtungan ko ang hagdanan ng tagumpay na aking tinatamasa sa ngayon. Rachel, dumating na ba ang Kuya Philip mo? Nagulat ako sa biglang paglabas mula sa kanyang kwarto ng aking 85 lolo. Nasa sala ako noon at pinupunasan ang rata naming upuan. Agad akong lumapit sa kanya habang inilalagay sa aking balikat ang tuyong basahang hawak ko. Lolo, wala pa po si Kuya. Hindi ba't kakaalis lang niya papunta ng baler para magbenta ng buko sa mga dayo? Ihahatid ko na itong muli sa kanyang kwarto para suotan ng pajama dahil nakasuot lamang ito ng karkonsilyong kulay krema. Pero agad itong huminto at napakunot ng tumingin sa akin. Sinong kuya? At saka sino ka? Napalakas ang pagbuntong hininga ko. Heto na naman kami at nakalimutan na naman ito kung sino ako. Lo, ako po si Rachel, apo nyo. Halina kayo sa kwarto at magpapahinga muna kayo. Total ay maaga pa naman, pwede ka pang humabol mag-siesta. Akma itong lalaban ngunit nang makita niyang malapit nang mapigtas ang aking gahiblang pasensya ay sumunod na lamang ito sa akin at hindi na nagawa pang magtanong kahit na hindi ito sigurado sa mga nangyayari. Eto nga pala ang aking lolo Imo, ang ama ng aking ina na yumao na kasama ang aking ama mula sa isang banggaan ng truck na may kargang mga manok at ang kanilang kinalululanang pampasaherong bus na patungo sa aming bayan sa Wenceslao, Aurora. 2 taong gulang pa lamang ako noon habang ang aking nakakatanda at nag-iisang kapatid na lalaking si Kuya Philip ay 10 taon na. Naiwang kaming magkuya sa piling ng aking lolo Imo. Matanda na ito at nakakakitaan na ng senyales ng pagkaulyanin. Pero wala namang kaming magagawa kundi ang makipisan dahil masyado pa kaming mga bata para pumalaot sa mundo ng mga matatanda. Nagawa niya kaming buhayin sa maliit nitong kinikita sa paggawa ng langis na ginagamit ng mga albularyo sa lugar namin. Hanggang sa tuluyan ng nilamon ng pagkalimot ang aking lolo, makalipas lamang ang mahigit 3 taon. Naalala ko pa noon na isang umaga habang natutulog kaming magkapatid sa papag sa ibabang parte ng kanyang kamang gawa sa marupok na kawayan ay agad itong nagsisigaw at pinapalayas kaming magkapatid dahil mga magnanakaw daw kami. Sobrang natakot kaming magkapatid at agad na binuhat ako ni Kuya Philip palabas nang makita nitong nilabas nito ang itak na pinangkukuha niya ng kahoy na panggawa ng langis. Nanginginig na tumakbo ang aking kuya dahil sa magkahalong takot sa aking lolo at sa bigat ko. Ilang pulgada na lamang ang layo ni Lolo Imo sa amin nang pigilan nito ng mga maton na kapitbahay habang sinalubong naman kami ng mabuting ale mula sa store sa kaliwang kanto. Nakita namin kung paanong pinakalma nila ang aking lolo habang ang kuya ko naman at ako ay magkayakap pa rin dahil sa takot. Maski nang kumalma na si lolo at lumapit na sa amin ay natakot pa rin kami. Pero nang makita na namin ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay agad na kaming lumapit sa kanya at sumama pabalik ng bahay. Mula noon ay naging maingat na kami kay Lolo Imo dahil sa nagiging madalas na pagsumpong nito. Naging payo pa nga ng ale sa aming purok na ipaampon na lang kaming magkakapatid pero tumanggi si kuya dahil malaki ang utang na loob namin kay Lolo Imo at siya na lamang ang natitirang pamilya namin sa mundo. Basta kaya natin. Magtatrabaho ako para sa atin, para mapagtapos kita ng pag-aaral. Ibabalik natin ang dating Lolo Imo. Basta kaya natin to. Huwag kang matatakot ha, Rachel. At lumipas nga ang 6 na taon at nagawa pa rin to pa rin ni Kuya Philip ang pangako nitong pag-aralin ako. Pero kapalit noon ay ang hindi niya pag-aaral at pagtatrabaho ng doble na hindi dapat para sa kanyang edad. Rachel, pakibasa mo nga tong comics na napulot ko.
Nasa kusina ako noon at nililinis sa mga pangingitim ng aming lutuan dulot ng paggamit ng kahoy para ipangluto. Ngumiti pa ito sa akin na akala mo'y batang sabik na mabasahan ng libro. Hindi natutong magbasa ang Kuya Philip kahit na sabihin mong 13 anyos na ito dahil sa paghinto ng pag-aaral. Dapat ay first year high school na ito noon pero dahil lagi itong bagsak, dahil mahina ang ulo sa pag-aaral ay grade 4 pa rin ito. Di rin ito nagawang maturuan ng kanyang mga gurong magbasa dahil hindi talaga kaya ng kanyang dila ang bumigkas ng bawat salitang nakikita ng kanyang mga mata. Hanggang sa sumuko na lamang ang mga ito at pinagpasa Diyos na lamang ang karunungan nito. Kaya mas lalo pa itong nahirapang matutong bumasa ngayon dahil mas naituon na niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho para lang maitaguyod kami ng lolo ko. Ikaw talaga kuya, saan mo naman ba napulot yan? Lumapit ako at kinuha sa kanya ang lumang comics na pangbata na halatang nabasa na ngunit kusang natuyo na lamang mula sa sikat ng araw. Napakamot ito sa kanyang ulo bago nagsalita. Nakita ko yan tinapon ng mama doon sa basurahan malapit sa eskwelahan mo. Susunugin na sana yan nakiusap lang ako na kunin ko na lang para may mabasa tayo. Nagtungo kami sa sala at saka binuksan ang bintana sa ulunan namin para hindi masyadong maalinsangan. Tahimik itong nakikinig sa bawat salitang aking sinasambit. Aliw na aliw din itong pinagmamasdan ng makukulay na larawan mula sa mga pahina ng lumang comics na iyon. Akala mo'y bunso ito sa amin para ganon umasal. Pero nauunawaan ko naman ito kasabay ng awa sa kanya. Dahil kung hindi kami maagang naulila at nag-ulyane ng lolo, ay malamang ay sabay pa kami nag-aaral ngayon at baka siya pa ang nagtuturo sa akin sa mga asignaturang hindi ko maintindihan. Pero heto kami ngayon, 1 buwan na lamang at magtatapos na ako ng elementarya. Habang siya naman ay unti-unting nagiging marupok ang utak dahil sa sagad-sagad na pagtatrabaho kung saan-saan. Bunso, may regalo ako sa iyo. Katatapos ko lang siyang basahan ng comics ng tumayong ito at hinila ako sa kwarto. Ano ba yan kuya? Hindi ko naman birthday ngayon bakit bigla ka nalang magre-regalo dyan? Hindi ito nagsalita at saka sumilong sa ilalim ng kama ni lolo. Maingat nitong kinuha ang asul na supot na may puting damit sa loob. Dahan-dahan kaming lumabas sa kwarto para hindi magising si lolo na kapapahinga pa lamang. Muli kaming umupo sa sala at saka nito inabot ang supot sa akin. Naguguluhan ako sa nangyayari. Buksan mo. Malambing na utos nito at wala na rin akong nagawa kundi ang sumunod. Nang mabuksan ko iyon ay tumambad sa akin ang isang puting bestida na may mga ruffles pa. Hindi ito bago base na rin sa medyo naninilaw nitong kulay at mga natastas na ruffles sa bandang laylayan nito. Nahihiyang nagsalita si kuya. Kasi graduation mo na sa susunod na buwan. Yung pera na naipon ko para mabilhan ka ng bagong bestidang isusuot mo. Kaya nakiusap na lang ako kay Aling Maria na bilhan na lang yung nalumaang damit nung bunso niyang nurse. Gamit niya yan nung kaedad mo siya. Pinag-graduation din niya yan at saka pinagsisimba. Kaya naluma at natastas ng ganyan. At saka medyo nasira na rin siguro ng panahon ng ganda ng bestidang yan. Pero kita mo naman, hindi pa rin kumukupas ang ganda, hindi ba? Konting almerol lang yan, siguradong titingkad muli ang kulay niya. Masayang pagsasalaysay nito habang ako ay matamang nakikinig at hinahaplos ang tela ng bestidang yon. Oo at hindi iyon ang pangarap kong isuot na bestida, hindi tulad ng nakita ko sa bayan na kumikislap pa ang kaputian pero bigay at pinaghirapan ito ng aking kuya. Kaya para sa akin, eto na ang pinakamaganda sa lahat. Parang hindi mo naman nata nagustuhan Hayaan mo, maghahanap ako bukas ng… Agad kong pinutol ang kanyang sasabihin at agad siyang niyakap. Maraming salamat kuya. Ito ang pinakamagandang bestidang nakita ko sa buong buhay ko. Mahina kong sabi na alam kong nakapagpasaya sa kanyang puso.
Dumating ang araw ng graduation ko at walang ibang kapantay ng ligaya ang aking kuya nang makita niya akong umakyat sa entablado para abutin ng diplomang pinaghirapan ko ng 6 na taon. Suot nito ang polong nabili niya sa bayan, ilang taon na ang nakakalipas. Ito ang una at huling beses na bumili ito ng gamit para sa kanya. Ilang beses ko siyang inudyukan na bumili man lang ng bagong damit dahil napagliitan na niya ang kanyang mga damit, pero tumanggi ito at sinabing kailangan lamang ng maisasaplot at proteksyon ng katawan ay sapat na ang mga lumang kasuotan niya para magawa yon. Kaya nga habang tinitignan siya sa malayo ay hindi ko maiwasang maawa dahil nanlilimahid na sa pagkupas ang kanyang polo at sa tabi ng mga magulang ng aking mga kamag-aral ay nagmukha itong muchacho. Gayon pa man ay hindi ko may tatatwa kung gaano ako ka-proud sa kanya. Nagbalik na ako sa aking upuan mula sa pagkuha ng aking diploma sa entablado. Lumingon akong muli sa likuran upang hatiran ito ng ngiti ng pagpapasalamat bago ako muling nakinig sa mga susunod na pangyayari sa aming pagtatapos. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay kitang-kita ko ang paninilaw ng aking bestida nang matabi ito sa iba kong kamag-aral na tila mas maputi pa sa perlas ang kanilang mga kasuotan. Halatang base sa amoy, kulay at tekstura nito, hindi nga tumalab ang almirol na ginamit ni Kuya. Pinagpuyatan pa nitong labhan iyon pero wala nang nangyari. Alam ko rin na pinagbubulungan at pinagtatawanan ako ng ilang estudyanteng nakapansin ng aking kasuotan, pero nginingitian ko na lamang sila bilang sukli sa kanilang pangungutya sa akin. Kung meron pa mang naituro sa akin ang aking kuya ay iyong wag mong patulan ng mga taong pilit akong ibinababa. Bagkos ay magpasalamat ako sa kanila dahil sila ang dahilan kung bakit nagagawa kong maging matatag sa bawat araw na dumaraan. Nang matapos na ang seremonya ay agad nang lumapit si Kuya at inabot ang kapipitas nitong gumamela. Medyo laylay na nga lang ang pulang petals nito pero hindi ko iyon pinagtuunan pa ng pansin dahil alam kong kanina pa nitong hawak at alam kong sabik na nitong maibigay sa akin yon. Salamat Kuya ha! Nahihiya na talaga ako sa iyo. Hinaplos nito ang aking pisngi at saka umakbay sa akin habang naglalakad kami pauwi sa amin. Sus, gumamela lang yan. Pati ba naman yan mahihiya ka pa sa akin? Natatawang sabi nito. Kuya naman hindi lang sa gumamela ang pagpapasalamat kong yon kundi para sa lahat-lahat ng ginagawa mo para makatungtong ako ng entabladong yon. Hindi ito nagsalita pa saka tumahimik para itago ang namumuong bara sa kanyang lalamunan dahil sa napipinto nitong pag-iyak. Halika na nga at magmadali na tayo. Puro tayo drama. Baka lumamig na yung lugaw at tsampurado na handa ko para sa'yo sa bahay. Natawa na lamang ako dahil sa madalas nitong pag-iwas sa madadramang usapan. Gusto kasi nito na maging matapang siya sa aking harapan dahil alam niyang sa kanya ako kumukuha ng lakas para magpatuloy sa aking buhay. Kayod kalabaw si Kuya Philip para lamang masiguradong makakapag-aral ako ng mabuti at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ultimo sariling pangarap na lamang niya na maging isang pulis ay hindi pa niya makamtan dahil pinasan na niya ako para sa sarili kong pangarap. Okay lang kahit na hindi ako maging pulis. Tingnan mo ako ngayon at may solbato at batuta na ako. Di parang natupad ko na rin ang pangarap ko sa ganitong paraan. Hindi ba Rachel? Masayang pagbabalita nito sa akin isang gabi bago siya umalis upang rumonda sa plaza. Piyesta noon sa amin at kailangang may magbantay sa plaza kung nasaan ang mga perya. Isang salop na bigas ang bayad sa kanya bawat isang gabing pagbabantay mula alas 6 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Yon ang kanyang pagronda upang masigurong walang manggugulo sa paligid ng plaza sa loob ng kalahating buwan. Isa lamang ito sa mga naging trabaho ng kapatid ko kapag mahal na araw ay madalas itong sumasama sa kanyang mga kabarkada at nagtutungo sa Balete Tree upang magbenta ng buko sa mga turistang nais makita ang napakalaking balete. Medyo malaki na rin ang kita niya rito lalo na't nakukuha lamang ang buko sa paligid ng aming bahay.
Minsan din ay humihiram ito ng pampasadang tricycle sa mga kaibigan niya na arkilahin ng mga turistang nais malibot ang buong Baler. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ay nakakauwi siya ng 800 pesos. Pero ang 300 pesos ay ibibigay pa niya sa kaibigan niyang pinanghiraman niya ng tricycle. Magaling ring magtanim at mag-ani ng palay ang kuya. Siya ang madalas na tinatawag ni Kaing Kong para magtanim at maggapas sa kanyang lupa sa bukid. Kapag may oras naman siyang natitira sa gabi ay mangunguryente ito ng palaka at daga sa bukid para may ipangkain kami. Pati maliliit na ibon ay hinuhuli rin ito at ginagawa niyang adobo na isa sa mga pinaka-paborito kong ulam na niluluto niya. Kapag umaga nga ay maaga itong gumigising para manghuli ng agurong sa ilog para ibenta at ang matitira ay lalagyan niya ng gata para pangtanghalian namin. Marunong rin itong gumawa ng sirang payong at radyo. Pati gawaing bahay ay pinapatos na rin nito. Tuwing linggo matapos ang misa ay nagtutungo ito sa mga kakilala niyang nagpapalinis ng bahay. Lahat ng agyo ng gagamba ay nililinis niya. Kaya nga siya ang madalas na hinahanap ng mga mayayamang kapitbahay namin para linisan ang kanilang mga tahanan o di naman kaya ay maglinis ng bahay ng baboy. Napaka madiskarte ng kuya ko kaya naman maraming dalagang umaaligid sa kanya at hayagang nagpapakita ng interes pero hindi niya ito pinapatulan dahil umiikot lamang ang mundo nito sa pag-aalaga sa akin at pag-iipon para sa pag-aaral ko at pagpapagamot kung sakali mang tamaan ako ng sakit. Ano ba yan kuya? Puro kalyo na ang kamay mo. Halos magkasing tigas na ng kamay mo at ang puno ng akasya eh. Pabiro kong sabi nang mahawakan ko ang kanyang kamay nang iabot nito ang daladala niyang bukayo na pasalubong nito sa akin. Kung hindi dahil sa matitigas na kalyong to, baka matagal na tayong pinulot sa kangkungan. Tandaan mo na bawat kalyong namamahay sa aking mga kamay at paa ay siyang magsisilbing paalala sa iyo kung gaano kita kamahal. Ito ang naging seryosong sagot niya habang ako naman ay nakaramdam ng pagkahabag sa kanyang sitwasyon dahil hindi man lang nakaranas ng pahinga ang kanyang mga kamay at paa mula noong pinasya nitong ialay na ang kanyang buhay para sa akin. O kuya, anong ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka na kaya, baka mahamugan ka pa. Nakita ko itong nakaupo sa ratang upuan isang gabi habang hawak ang gasera. Lumapit ako para tignan kung anong hawak nito at nang makarating ako sa kanyang pwesto ay agad nitong nilagay sa kanyang likuran ng librong kulay itim. Halika na sa loob at baka sumpungin na naman si Lolo kapag hindi tayo nakitang pareho. Nagmamadali nitong sabi sabay kuha sa kanyang gasera. Nang makatayo na ito ay nahulog ang librito sa kanyang kinakaupuan. Dadamputin niya sana ito ngunit naunahan ko siya. Isang Biblia iyon na naglalaman ng New Testament. Napakamot ito ng ulo nang makita niya ang pagtataka sa aking mukha. Bigayan ni Father June nang tulungan ko siyang maglinis ng altar kanina. Nahiya naman akong tanggihan at sabihing hindi ko alam magbasa kaya hindi ko rin lang mapapakinabangan. Nakaramdam ako ng pagkahabag sa kanya at walang sabi-sabing kinuha ko ang gasera sa kanyang kamay at saka umupo. Halika kuya, tuturuan kitang magbasa, madali lang to. Upo ka. Sumunod ito at saka ko pinahawak sa kanya ang gasera sa kung saan ay mas makikita naming mabuti ang bawat letra sa Bibliang iyon. Magsisimula pa lang kaming magbasa ay agad na itong natahimik at tila nabalot na naman sa mahabang pag-iisip. Kung ayos ka lang ba? Pagod ka na ba? Gusto mo bukas na lang natin tong tapusin, total Sabado naman at walang pasok. Nag-aalala kong sabi at nang akma kong isasara ang Biblia ay agad niya akong pinigilan. Hindi, ayos lang ako. Nahihiya lang kasi ako kasi imbes na ako ang magturo sa iyo ikaw pa nagtuturo sa akin kung paano bumasa. Ingit na ingit ako sa mga kaibigan kong lalaki na sila ang nagtuturo sa kanilang mga bunsong kapatid kung paano bumasa at sumulat. Samantalang ikaw. Heto, at ako nakakatanda ang siyang tinuturuan mo. Tila nagdaramdam na sabi ni kuya. Hindi ako nakapagsalita noon at naisip kong masakit nga talaga ito sa kanyang pagkalalaki. Ang kuya naman talaga nagdadrama ka na naman dyan
pagpapagaan ko sa mabigat niyang nararamdaman. Pero hindi ko ito napangiti at tila mas lalo lang itong naging malungkot. Rachel, pangako ko sa iyo na kahit na hindi man kita maturuan sa mga leksyon mo sa klase, ako naman ang magtataguyod para makatapos ka sa iyong pag-aaral. Kahit yun lang. Ayokong tumanda kang tulad ko na isang mangmang. Napalunok ako upang matunaw ang tila napakalaking bara sa aking lalamunan. Dahil sa nauudyok kong pag-iyak, mabuti na lamang at gabi na at ang malamlam na ilaw mula sa gasera ay hindi naging sapat para makita ng malinaw ang pagbabasa ng aking mga mata. Rachel, yung kuya mo nakasilip sa bintana natin. Pabulog na sabi ng kaupo ko sa klaseng si Gina. Huling subject ko na para sa araw na yon at nagtataka ako dahil hindi naman ito nagpupunta ng ganong oras sa aming paaralan. Tumingin ako sa bintanang kahoy at nakita kong kumakaway ito at sumisenyas na hihintayin ako nito sa quadrangle. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa makarating nga ito sa quadrangle at umupo sa unang baitang ng hagdan sa kaliwang parte ng stage. May kakandong itong supot at tila ingat na ingat itong nakahawak dito. Nang matapos ang klase agad akong nagtungo sa kanyang kinakaupuan. O kuya, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Nag-aalala kong tanong na sinuklian lamang niya ng isang ngiti. Kasi kanina naglilinis ako ng sasakyan ni Sir Leo. Binigyan niya ako ng 20 pesos at saka pinagmerienda ako ng biko at gatas ng kambing. Naisip kita. Alam ko namang hindi ka pa nagtanghalian kaya heto, ibawi mo dyan ang gutom mo. Hindi nga ako kumain ng tanghalian dahil nakita kong kulang ang kaning nakasalang sa kaldero. Alam kong kulang iyon para kina lolo at kuya kaya naman nagbaon na lang ako ng tubig at kinuha ang nag-iisang makunat at matigas ng pandesal na tira-tira ni Lolo Imo nung isang araw pa. Ito na ang ginawa kong almusal at pinagdasal ko na lamang na umabot pa ito hanggang sa tanghalian. Kuya, sana kinain mo na lang yan. Ikaw yung napapagod sa paglilinis tapos sa akin mo ibibigay yan. Busog pa naman ako Pagkatapos kong sabihin yun ay biglang kumulo ang aking tiyan na tila pinagkanulo ako agad ng aking pagsisinungalin. Medyo nakaramdam ako ng hiya pero tumawa lang kaming pareho ni kuya at saka inabot muli ang biko at gatas. Kumain ka na. Tiyan mo na nga mismo ang nagsasabi na lagyan mo na siya ng laman. Kinuha ko na lang yun at saka tumabi sa kanyang kinakaupuan. Ganito ang kuya, mas pipiliin pa niyang mangasim ang kanyang tiyan sa gutom kesa kumalam ang aking sikmura. Isa sa mga sakripisyong kanyang ginagawa na hanggang ngayon ay hindi ko makita kung saan siya humanap ng sobra-sobrang kabutihan at pagmamahal sa kanyang puso upang maialay lamang ito sa akin ng buong buo. Araw ng pagtatapos ko noon sa high school. Isa ito sa mga pinakamahalagang araw para sa aking kuya dahil lahat ng hirap ay parang nabura lahat noong nakita niyang umakyat ako sa entablado para kunin ang aking diploma at salubungin ako ng aming principal para i-congratulate ako. Masayang masaya rin ako lalo na't nakikita ko ang kanyang mga matang nagniningning habang sinasabit ang aking medalya bilang first honorable mention sa batch namin. Congratulations Rachel! Siguradong proud na proud sa iyo sina mama at papa ngayon. Buti na nga lamang at may isa sa atin ang mag-uuwi ng medalya. Natatawang bati nito sa akin at niyakap ako ng mahigpit para ipakita kung gaano ito ka-proud sa akin. Naalala ko pa na 2 araw bago ang aking graduation ay humahangos itong dumating sa bahay. Hanggang alas 11 na noon ng gabi at alalang-alala ako kung nasaan na ito dahil hindi naman ito nagpaalam na gagabihin. Hanggang sa kumatok na lamang ito at saka nagdire-diretsyong pumunta sa sala at tinawag ako para samahan siya. Kuya, basang-basa ka ng pawis. Magpalit ka nga muna. Akma akong kukuha ng bimpo para ipangpunas nito sa kanyang pawis na tumutulo sa kanyang noo at bumakat na sa kanyang likuran at kilikili. Huwag mo na akong intindihin. Okay lang ako. Halika, maupo ka at may ipapakita ako sa'yo. May dala-dala itong bayong na kipkipan niya kaninang pagkadating nito. Ay naku kuya,
Kung hindi ka magpapalit ng damit, hindi ko titignan yan. Saan ka ba kasi nanggaling at akala mo nakimarathon ka? Tumatagaktakang pawis mo eh. Natatawa kong sabi sa kanya pero nilabas pa rin ito ang laman ng bayong niya. Nawalan kasi ako ng pamasahe kanina kaya lakad takbo ang ginawa ko mula bayan hanggang dito. Pagsasalaysay nito habang tinatanggal sa pagkakabalot sa dyaryo ang nilabas nito mula sa bayong. Kuya, bakit naman kasi lumakad ka pa may pera ka naman di ba? Pero hindi ko na kailangan pa ng kasagutan mula sa aking katanungan dahil nasagot na nito lahat nang ipakita nito ang isang napakagandang bestidang may mga bordang puting gumamela na nakapalibot sa laylayan nito. Ito ang matagal ko nang tinitingnan sa bayan kasama si kuya na nais kong isuot sa graduation ko pero nang makita ko ang presyo hindi na ako umasang makukuha ko ito. Napansin pala nitong nais ko ang bestidang yon pero saan ito kumuha ng pambili doon? Kung tatanungin mo kung saan ko kinuha ang pambili niyan, inutang ko muna kina Kuya Eldon. Nangako naman akong magpapakain at mag-aalaga ng mga baboy niya sa loob ng 2 buwan. Kaya wag mo nang alalahanin pa yan. Pambawi man lang sana dun sa mga bestidang naninilaw na ginamit mo nung elementarya ka pa. Naluluhan na ako noon papadudod pero hindi ko pinakita sa kanya dahil alam kong ayaw niyang makitang umiiyak ako. Basta ang usapan natin, dapat gandahan mo ang lakad mo papunta ng entablado nyo. Para yung mga kaklase mo nung elementarya na tinatawanan ka dahil sa suot mo magantihan mo man lang. Tignan natin ngayon kung sino ang magmumukhang sako ng harina ngayon. Natatawang sabi nito sabay kuha sa damit. Paplansyahin ko na ito ngayon para may sabit na ha at makita kung gaano ito kaganda. Pakihain naman ako bunso ng kahit na anong pagkain dyan. Gutom na ako. Tumango na lamang ako at sinundan siya ng tingin papaloob sa aking kwarto. Todo-todo ang ngiti nito habang pinagmamasdan ng damit. Tila mas excited pa siya at nagagandahan nga ito sa bestida kaysa sa akin. Napakaswerte ko talaga papadudot sa aking kuya. Sana balang araw ay masuklian ko rin ito, lahat ng ginawa niya para sa akin. Maganda ka dahil bukas na bukas ihahatid kita sa Maynila para mag-aral ka sa kolehiyo. Napamaang ako sa mga sinabi ni Kuya Philip. Nagbobomba ako ng poso noon para ipanglaban ang mga damit panloob ni Lolo, isang tanghali. Ha? Kuya, paano mag-aaral ako wala naman tayong pera. At saka hindi ba napag-usapan na natin na magkatrabaho ako bilang sekretarya ni Kapitan sa susunod na linggo? Nagulat kong sabi pero kinontra nito ang mga sinabi ko. Anong napag-usapan? Ikaw lang ang nagsabi noon. At bakit? Pumayag ba ako? Sa pagkakaalam ko, hindi ako sumagot noon Kaya paanong sasabihin mong pumayag ako aber? Nakangiting sabi nito. Tumanggi ako sa kanyang alok at sinabing ayaw kong mag-aral ng kolehiyo lalo na sa Maynila. Dahil tiyak na baka pati dugo nito ay maisanglanan niya para lamang maigapang ako sa pag-aaral. Pero ganun pa na-excite ako sa isiping makakapag-aral na ako ng kolehiyo. Gusto ko naman talagang mag-aral pero sa tuwing nakikita ko ang paghihirap ng kapatid ko ay bigla ko na lamang na isasantabi ang pangarap kong maging isang guro. Ang pagpapaaral nga sa akin sa elementarya at sekundarya ay nahirapan na siya ng todo. Paano pa kaya pag pumasok ako sa kolehiyo? Kuya naman matigas ang ulo mo. Sinabi ko na sa'yo ayaw kong mag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Paano kung kailangan ninyo ni Lolo ng tulong ko? Lalo na ang lolo na malala ng pagkaulyanin. At saka sinong mag-aalaga at magluluto ng pagkain mo kapag pagod ka na at hapu ka sa trabaho mo? Kaya tigilan mo nga ako dyan kuya. Ipunin mo na lang ang pera mo at nang makabili ka ng gamit mo. Eto na yung oras para sarili mo naman ang isipin mo. Mag-iisang taon na noong nakatapos ako ng high school at mula noon, dapat hindi mo na iniisip na obligasyon mo ko. Tingnan mo nga ang damit mo Imbis na ipang-aral ko yan, ibili mo na lang ng kamiseta mo. Halos hindi na kayang sulsihan ang mga butas dyan sa damit mo. Dire-diretso kong sabi sa kanya upang makumbinsi siya na hindi na ako magtuloy pa sa kolehiyo. Hindi ako papayag na hindi ka makatungtong sa kolehiyo. Alam ko at nakikita ko kung paano ka makaramdam ng inggit sa mga kaibigan mong nasa kolehiyo na.
Lalong-lalo na kapag hinihiram mo ang mga libro nila para sagutan. Alam ko na gusto mong mag-aral at maging isang guro. Parang nakakalimutan mo naman yata na dati mo pang bukang bibig noong paslit ka pa lang na gusto mo maging isang guro. Ang kuya mong to, kahit kailan ay hindi nakalimot sa mga sinabi mo, kaya bago pa mag-init ang ulo ko, ay mag-impake ka na at ako nang bahala sa mga labahin mo. Hindi na nito hinintay pa ang sagot ko at pinaalis na ako para mag-impake. Auntie Didit, tao po. Malakas na sigaw at katok ni Kuya Philip mula sa pintuan ng isang bungalow na tahanan. Nasa Maynila na kami noon at eto ang unang pagkakataon na makatungtong ako sa lungsod na ito. Ang kuya ay may ilang beses na ring nakapunta rito para maging kasambahay pansamantala ng aming Auntie Didit. Hindi ko pa ito nakikita ng personal pero ayon sa kuya ay kapatid ito ng aming ama. Wala itong anak at handa itong kupkupin ako para may matuluyan ako habang nag-aaral ako. Mag-isa lamang umano ito sa kanyang tahanan at matagal nang hiwalay sa kanyang asawa. Tanging pagtatahin ng kurtina ang ginagawa nitong pagkakakitaan kasabay ng pagbebenta ng itlog ng manok sa mismong bahay niya. Oo, andyan na pala kayo Philip oh, tuloy kayo. Pinagbuksan kami ng isang may katabaang babae na malasutla ang kutis. Nakadaster ito ng bulaklakan habang ang buhok nito ay halatang kapapapulupot lamang. Marahil ay nasa edad 50 na ito base na rin sa mga linyang nakapalibot sa kanyang mga nakangiting mata. Auntie, siya po pala si Rachel. Rachel, siya ang kapatid ni Papa. Pagpapakilala nito sa akin. Iabot ko sana ang aking kamay upang magpakilala ngunit niyakap ako nito at saka nakangiting pinaalala sa akin kung kailan niya ako huling nakita. Kailaki mo na ngang bata ka. Konti na lang mas matangkad ka pa sa kuya mo. Noong huli kitang nakita para ka lang anak ng nuno sa punso dahil sa kaliitan mo. Ay nako, alam kong hindi mo na ako naalala pa. Ako yung may bitbit sa'yo noong burol ng magulang mo. Ako pa nga ang katabi mong matulog noon dahil natatakot kang mag-isa. Ako yung naglagay ng puting laso sa kamay mo nung libing. Bago pa man ako magsalita ay pinutol na agad ni kuya. Nako, ang auntie talaga 2 years old pa lamang siya dati paano niya maaalala? Sabay silang tumawa habang ako naman ay nakatingin sa lupa dahil nahihiya at naninibago sa aking paligid. O siya, pumasok na kayong dalawa at pamemeryendahin ko muna kayo ha. Susunod na sana ako nang marinig ko ang pagtanggi ni kuya. Tiya, hindi na po kailangan. Mauuna na rin po ako Kailangan ko pong makasakay ng bus. Kakilala ko kasi yung driver para pasakayin niya ako ng libre pauwi ng Aurora. Salamat na lang po. Hindi na pinigil pa ni Auntie Didit si kuya at saka niyakap na lamang ito bago nagpaalam. Umakyat na si Auntie Didit at kinuha ang aking bag para ilagay sa magiging kwarto ko. Rachel, iiwan na kita rito kay Auntie Didit ha. Huwag kang magpapasaway dito, nakakahiya. Buwan-buwan, papadalang kita ng panggastos mo at produktong Aurora na pwede mong ibigay kay Auntie. Niyakap ako nito at nang bumitaw na siya ay napaiyak na lamang ako. Salamat kuya. Ito ang tangi kong nabanggit. Hinaplos nito ang aking mukha sabay sabing, mag-aral ka ng mabuti ha. At wag mo na kaming iisipin ni Lolo Imo. Kaya na namin ang mga sarili namin. O siya, bago pa bumahan ng luha dito magpapaalam na ako. Nilabas nito ang panyo niya na may nakabalot na pera. Ay mga barya at ilang 20 pesos. Inabot nito sa akin ang nag-iisang 500 pesos. Tinanggihan ko ito pero kinuha nito ang aking kamay at saka pinagpilitang ilagay yon sa aking palad. Panggastos mo yan dito. Yung pang-enroll mo si auntie nang bahala doon. Nakapagbigay na ako ng kalahati at ang kalahati ay babayaran ko na lang sa kanya kapag nakabali na ako sa trabaho ko sa bentahan ng feeds. Pagkatapos noon ay tumanggi na itong yumakap sa akin at saka walang lingong-lingong tumawid na ng kalsada. Habang ako naman ay hinahatid siya ng tingin patungo sa terminal upang makauwi na sa amin.
Sa tulong ng pagsasakripisyo ni Kuya Philip ay nakatungtong nga ako sa kolehiyo, Papa Dudut. Ito na ang simula ng pakikipagsapalaran ko sa panibagong mundong aking pinasok. Alam kong hindi ito magiging madali para sa akin, lalo na't nasanay na ako sa tulong at suporta ng kuya sa akin. Kaya naman para abalahin ko rin ang aking sarili ay pumasok ako bilang isang service crew sa isang sikat na fast food. Sa paraang ito ay makakatulong pa ako sa gastusin sa aking pag-aaral at makapag-abot din ako ng kahit kaunti kay Auntie Didith na walang ibang ginawa kundi ang alagaan ako. Napakabuti nito kaya naman halos hindi na rin ako naho-homesick dahil pinaparamdam nito na isa akong pamilya sa kanyang tahanan. Kapag Sabado at Linggo o sa mga araw na walang pasok ay tinutulungan ko itong manguha ng mga itlog na mula sa kanyang mga alagang manok sa likod ng kanyang bakuran. Yun ay para maibenta. Ako rin ang bumibili ng mga sinulid at tela na kailangan nito para sa mga gagawin niyang kurtina. Minsan ay kasama pa niya ako naglalagay ng mga kurtina sa mga bahay ng mga mayayaman niyang customer. Sa ganito man lang sanang paraan ay maipabot ko ang pasasalamat ko sa pagkupkup niya sa akin. Inaabutan din niya ako ng perang pangtustos sa mga proyekto ko sa klase na madalas kong tanggihan pero siya ang nagpupumilit na tanggapin ko yon. Ay wag mong tatanggihan yan Rachel magtatampo talaga ako sa'yo. Alam kong wala pang padala sa'yo ang kuya mo at nandito ako na tiyahin mo para tulungan ka. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo? Hindi ba? Lubos ako nagpapasalamat dahil napupuno ako ng pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa akin. Kaya nga ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko sila bibiguin pagdating sa aking pag-aaral. Kapag nakatapos ako at nakapasok sa magandang trabaho ay sisiguraduhin kong maibabalik ko sa kanila ng doble ang lahat-lahat ng kanilang ibinigay sa akin. Hello kuya, kumusta ka na? Nasabik akong tunay nang makatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Bihira kasi itong tumawag dahil wala naman itong mahiramang telepono sa amin. Mahal pa noon ang cellphone kaya naman nangihinayang pa itong bumili. Ayos naman ako dito. Itong si Lolo ayun, hinahanap ka. Pagdating sa'yo hindi nagiging ulyanin. Nakatawang pagbabalita nito sa akin. Ilang saglit pa kaming nagkwentuhan bago ito nagmamadaling nagpaalam. O siya bunso mauuna na ako. Hinahanap na ako ng boss ko Magbubuhat pa ako ng mga feeds. Mag-ingat ka dyan At ipagpasalamat mo na rin ako kay Auntie Didith. Pakisabi na napakagara ng kurtinang pinadala niya rito. Nagmukha tuloy pang mayaman ang bahay natin. Naputol na ang kabilang linya pero hawak ko pa rin ang telepono. Lubhang nami-miss ko na sa amin. Lalong-lalo na sa pag-aalaga ni kuya. Sana ay mapabilis na ang araw at dumating na ang oras ng aking pagtatapos sa kolehiyo. Nang makita kong muli ang ngiti sa kanyang labi kapag inabot ko na ang aking diploma. Happy birthday Rachel! Bumangon ka na dyan at pinaghanda kita ng litsyong manok, gelating pinya at leche flan. Papungas-pungas pa akong bumangon dahil napuyat ako mula sa pag-overtime sa aking trabaho. Wala kasi akong karelyebo at kailangan ko rin ng pera dahil may mga babayaran ako sa isang subject namin at nahihiya akong humingi ng pera kay kuya o kay Auntie Didith. Ang tiya naman nag-abala pa sayang naman ang pera. Hinayaan ako nitong dumiretso sa lababo upang maghilamos at magmumog. Ay, magtigil ka ngang bata ka. Wala akong hinahandaan sa karawan mula nung nilayasan ako ng mandurugas kong asawa. Kaya na-excite akong paghandaan ka. Madali ka at baka lumamig na ito. Linggo noon at alas 6 ng umaga. Halos 3 oras lang ang tulog ko dahil pagka-uwi ko ng alas 12 ng hating gabi ay kinailangan ko pang gamayin ang mga assignments ko. Ang aga-aga niyo naman atang magluto. Grabe naman ata ang pagka-excite ninyong maghanda. Natatawa ko na lamang nasabi sa kanya habang lumalakad papunta sa hapagkainan. Hindi naman, sakto lang yan para malamanan naman ng tiyan mo sa umaga sa iyong kaarawan. At saka nagbili ng kuya mo nagisingin ka bago mag-alas 7 dahil tatawag daw siya. Tumawag kagabi, kaya lang wala ka naman kaya ang sabi ko ngayon na lang siya tatawag.
Nang makaupo na kami ay sabay na naming nilantakan ang pagkain. Ginutom ako ng sobra dahil hindi ako makakain kagabi dahil nga naging abala ko sa pagtatrabaho. At saka nakiusap lang ako na yaong pagkain ko na ibibigay sa akin sa trabaho ay perahin na lamang nila para may pamasahe ako pauwi ng bahay. Nang matapos kami ay inaya ako nitong magtungo sa sala dahil may ipapakita daw ito. Sinabi kong susunod na lamang ako pagkaligpit ko sa aming pinagkainan. Nang matapos ako ay agad akong dumiretso sa sala, pero bago ko maharap ang Auntie Didith ko ay nagring na ang telepono. Sinagot ko na yon dahil mas malapit ako dito. Hello? Sino po sila? Magalang kong sagot. Hello Rachel, si Kuya Philip mo to. Happy birthday! Masayang pagbati nito na nakapagdulot ng ngiti sa akin. O kuya, matagal-tagal ka na rin hindi tumawag ah. Salamat sa pagbati. Maingay sa kanyang paligid kaya naman halos hindi kami magkaintindihan. Mga sigaw marahil sa palengke. Nakita mo ba ang regalong pinadala ko? Nangunot ang aking noo at saka tumingin sa gawin ni Auntie. Nakita ko sa kanyang kandungan ang isang nakabalot na regalo. Kuya, hindi pa pero mukhang nakikita ko na sa kandungan ni Auntie. Nakipag-usap itong sandali at saka nagpaalam na dahil magkakarga pa raw siya ng mga feeds sa truck, pero bago ito nagpaalam ay humingi ito ng dispensa. Pasensya ka na Rachel ha, kung hindi ganun kalaki ang napadala ko sa iyo ngayon. Alam ko na nasushort ka na sa pera pero kasi ang lolo imo Alam mo namang nagiging sakitin na kaya kailangan kong ipacheck up at mabilhan ng gamot. Nag-aalala ako sa kalagayan ng lolo pero inunahan na ako nito. Pero wag mo na siyang alalahanin at baka magka-leche-leche po yung pag-aaral mo dyan. Maayos naman ang kalagayan niya. O siya, at baka makita pa ako ng boss ko na nagtetelebabad. Ingat kayo dyan ha. Binaba ko na ang telepono at nagtungo na kay Auntie. Tinulungan niya akong buksan ang regalo ni kuya sa akin, isang asul na bestidang pangsimba. Napakaganda nito. Pero hindi natanggal ng regalong ito ang pag-aalala ko sa kalagayan ng lolo at ng kuya ko. Uy, sama ka naman sa amin Rachel sa Sabado. Wala naman tayong klase hindi ba? Pag-aya ni Mona sa akin. Ang kaklase ko sa isang subject noong ako'y nasa 3 taon sa kolehiyo. Mahilig gumimik at magdisko itong si Mona kasama ang mga kaibigan niyang sosyalera. Hindi ako close rito. Madalas ko lang itong nagiging kagrupo dahil magkasunod ang aming mga apelyido. Mona, hindi ako pwede sa Sabado Tutulungan ko pang tiyahin ko na mag-deliver ng kortina. At saka baka magtrabaho rin ako sa gabi. Pinandilatan ako nito ng mata at saka pilit akong kinukumbinse na sumama. Ano ka ba? Para ka namang manang Matuto ka namang lumabas-labas. Bahay, eskwela, trabaho ka lang palagi Mag-enjoy ka rin habang bata ka pa. At saka tingnan mo nga mga damit mo Hindi na yan in ngayon. Para kang ang a-attend ng komunyon mo Panglalait nito sa aking damit. Suot kong regalong asul na bestida ni kuya. Gandang-ganda ako dito pero sa ibang tao ay pangit ito. Hindi ako kumibo noon at nagpatuloy sa paghihintay sa susunod naming guro. Nang biglang may binagsak ito sa aking mesa. Ayan, napaglumaan kong damit yan. Hindi hamak na mas magiging tao ang itsura mo kapag sinuot mo yan. Dahan-dahan kong kinuha ang supot at saka binuksan. Ito na ata ang pinakamagandang damit na nakita ko at nahawakan ko. Pero nahihiya akong tanggapin kaya binalik ko ito pero nagalit siya. Sa'yo yan, kabibigay ko lang sa'yo tapos tatanggihan mo pa. O siya, kung hindi ka pwede ngayong Sabado next time dapat sumama ka na ha. Tumalikod na ito pero bago pa man siya nakaalis ay nagsalita na ako. Sige, sasama na ako sa Sabado. Magpapaalam ako sa tiyahin ko. Salamat nga pala Mona sa damit na to ha. Humarap ito at saka ngumiti. Ganyan dapat. Matuto kang mag-enjoy sa buhay. Hindi yung puro stress at pag-aaral at trabaho ang iniisip mo. Susunduin kita sa bahay ninyo ha, 6:00 ng gabi. Okay ba yun? Ngumiti ako bigla tanda ng pagpayag. Minsan lang naman akong sasama sa kanya at mahirap na baka makasanayan ko ito at magustuhan. Baka makalimutan ko pa ang aking pag-aaral.
Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Dahil lang minsang paglabas namin yon ay naulit pa ng naulit. Hanggang sa unti-unti ay nilamon na ako ng pagpapakasasa sa gabi-gabing paglabas-labas. Saan ka na ba nagpupuntang bata ka? Kanina pang tawag ng tawag ang kuya mo eh. Kanina pa kami nag-aalalang pareho. Hindi ka man lang nagbiling kung saan ka pupunta. Nagagalit pero bakas pa rin sa tono ng Auntie Didith ko ang pag-aalala. 2:00 na noon ng madaling araw nang dahan-dahan akong pumanhik sa bahay. Hindi ko na nga binuksan ang ilaw sa takot na baka magising ang tiyahin ko at makitang lango ako sa alak. Pero nang makapasok ako ay nakita ko itong nakaupo sa monoblock na malapit sa telebisyon at siya na mismo ang nagbukas ng ilaw para makita ako. Auntie kasi nag-overnight kami ng mga kaklase ko. Alam mo na, graduating student ako kaya kailangang magsunog ng kilay. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso dahil baka mahalata nito ang pamumula ng aking mata dahil sa magkahalong antok at hilo dahil sa alak. Hindi ito nagsalita at saka sinuyod ako ng tingin mula itaas hanggang sa baba. Alam kong nahalata nitong nakainom ako dahil sa amoy ko pa lang ay kahit na yung inosente sa kalakaran ng alak ay mahalatang lasing ako. Kumain ka na ba? May pritong galunggong dyan at iced tea sa ref. Tumango na lang ako para hindi na ito maghalungkat pa ng ibang mga tanong. Kumain na po ako, Auntie. Matutulog na lang po ako at maaga pa ang pasok ko sa trabaho bukas. Dire-diretso na akong pumasok sa aking kwarto at agad na nagsara ng pintuan. Naging ganito ang gawain ko sa pang-araw-araw. Sa totoo lang, Papa Dudut, naiinis na rin ako sa aking sarili kung bakit ko hinahayaang malulung ako sa gabi-gabing pagsasayaw, sa mga diskuhan at paglaklak ng alak. Hindi na nga ako halos nakakapag-aral ng mabuti at tulad ng sinabi ng auntie ko ay hindi ko na rin nagagawa pang kumustahin ang kuya ko. Masyado akong naging busy sa pagpaparty kasama sina Mona at iba pa naming kaibigan. Ang minsang pag-anyaya niya sa akin ay naulit ng naulit hanggang sa tila ito na ang hinahanap-hanap ng aking katawan. Nakikipagsosyalon ako sa kanila upang makasunod sa uso at di nila ako pagtawanan dahil ang lumang Rachel ay halos hindi na makalabas ng bahay kung wala namang importanteng lalakarin. Pero ngayon, heto ako at kahit hindi importante ay lalabas ako para makaindak sa maiingay na musika sa bawat disco bar na aming pupuntahan. Alam kong napapansin na nito ni Auntie Didith pero hindi niya magawang pagsabihan ako. Nakikita ko na lamang ang pagbubuntong hininga nito sa tuwing naaabutan niya ako sa gabing pasuray-suray sa lakad at bitbit ang aking heels habang suot ang maiksing palda at spaghetti straps na bigay sa akin ng aking mga kaibigan. Lumapit ako sa salamin na nasa ibabaw ng tukador ko. Pinagmasdan kong mabuti ang aking sarili. Hindi na ito ang Rachel na kontento na sa simpleng bestida na kahit na paglumaan lang ng ibang tao ay masaya na ako doon. Ngayon kasi, ang Rachel na nakikita ko sa salaming yon ay ang babaeng hindi na makontento sa kung anong meron at humihiling pa ng sobra kahit na alam na hindi naman kaya. Nagbago na si Rachel. Kuya, baka naman pwedeng magpadala ka ng kahit 500 lang Nakasimangot kong sabi sa aking kuya nang tawagan niya ako. Bunso, wala pa akong pera Kababalik ko lang nung huling linggo para sa gamot ni Lolo at para dun sa project mo, hindi ba? Wala na nga kaming bigas ngayon kaya dedilhen siya muna akong muli. Baka magpakain na lang ako ng baboy kina Mang Erning para may padala ako sa'yo. Hayaan mo, next week andyan na yung kailangan mong pera. Mas lalo akong napasimangot dahil kailangan ko na talaga ng pera, hindi para sa aking pag-aaral kundi para sa aking utang kay Mona. Natanggal na kasi ako sa trabaho dahil madalas akong late o kaya naman ay hindi na ako pumapasok dahil sa sobrang puyat sa pagpaparty. Natuwa pa nga ako nang natanggal ako dahil sagaba lamang iyon sa aking nightlife. Kaya naman dahil wala na akong mapagkukuhanan pa ng luho ko ay nagkanda utang-utang ako kung kani-kanino. Halos 2,000 na ang utang ko kay Mona at sa iba naman ay tigi ilang daang bawat tao. Kaya nga nagagawa ko magsinungaling sa aking kuya na marami akong bayarin sa eskwelahan para unti-unti ay mabayaran ko sila.
Padala naman ang padala ang kuya ko dahil umaasa itong makakatulong ito sa aking pag-aaral. Lalo na't alam niyang graduating student ako pero doon siya nagkakamali dahil madami akong bagsak na subjects at madami din akong drinap na subjects. 2 subjects ang in-enroll ko sa SEM na yon at alanganin pa yung pareho. Hindi ko yun sinasabi kay Auntie Didith at mas lalong wala akong balak na sabihin yun kay kuya dahil alam kong magagalit ito. Rachel, pagpasensyahan mo na ang kuya ha. Alam kong marami kang bayarin sa eskwelahan ngayon pero talagang gipit ako eh. Hayaan mo at babawi ako sa'yo. Gagawa ako ng paraan. Alam mo naman kung gaano kadiskarte ang kuya mo, hindi ba? Basta mag-aral ka lang ha. Proud na proud nga ako sa'yo eh. Halos ipagkalandakan ko na dito na makakatapos ka na ngayong semestre. At lahat ay gagawin ko para maging engrande ang graduation mo. Gusto ko nang ibaba ang tawag na yon dahil para na akong sinusundot ng karayom ng konsensya. Kaya naman bago pa ako mapaamin ay nagpaalam na ako. Sige kuya, may gagawin pa kasi ako eh. Tawag ka na lang ulit ha, basta ha. Huwag mong kalimutan yung ipapadala mo at kailangan ko na yon. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita ito at agad ko nang ibinaba ang telepono. Rachel, tumawag ang kuya mo. Mahinang bungad sa akin ang auntie ko mula sa hagdanan. Kakauwi ko lang noon galing kina Mona. Nanood kami ng magdamag ng pelikula ni Rico yan at di na nga ako pumasok noon dahil alam ko namang bagsak na rin ako. Bakit ko papapasukan? Ano pong sabi auntie? Hindi ako interesado noon sa sasabihin niya dahil nakukulitan ako kay kuya sa palagian nitong pagtawag. Ang sa akin lang okay lang naman ako at ang habol ko lang ay mapadala niya ang perang hinihingi ko sa kanya. Hindi naman niya kailangang tawagan ako araw-araw dahil nakakatuliro na rin. Rachel, ang lolo imo mo, patay na. Kaninang umaga lang, mukhang inatake daw sa puso eh. Napalingon ako sa auntie ko at halos hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Hindi na nito hinintay na makapagsalita ako at nagtanong na itong muli. Tinatanong ng kuya mo kung kailan ka daw uuwi at kung gusto mo daw ay sunduin ka niya rito. Napatingin ako sa kanya at hindi ko alam ang gagawin. Gustuhin ko mang makita sa huling pagkakataon si Lolo ay hindi ko magawa dahil sa takot na kapag nagkita kami ni kuya ay malaman niyang hindi ako makakagraduate ngayong semester. Baka mas makadagdag lang ito ng sama ng loob. Auntie, pakisabi naman kay kuya na hindi ako makakauwi. Alam naman niyang malapit ng exams ko at hindi ako pwedeng lumiban. Akma na sana akong aalis at papasok ng kwarto nang pigilan ako ng auntie ko. Iha, ito na ang huling pagkakataon mo na makikita ang lolo imo mo. At makalipas ng ilang taon ay ito na ang unang beses na makikita mong muli ang kuya mo. Baka naman pwedeng kahit isang araw lang ay magawa mong umuwi sa inyo. Kung gusto mo ako pang magpaalam sa mga maestra mo bukas. Alam ko namang maiintindihan nila yon. Dito ay nagpanting ang aking mga tenga at agad siyang pinigilan. Wag na auntie. Wag na po kayong mag-alala. Talagang hindi po ako makakapunta at alam kong maiintindihan yun ni kuya. Makakadalaw na lang siguro ako after kong makatapos. Alam kong yun din naman ang gusto ni kuya eh. Tumingin ng malamig sa akin si Auntie Didith at hindi ko iyon nakayanang salubungin. Alam kong nakakahalata na ito pero mas mainam nang wala itong alam. Pumasok na ako sa kwarto at agad na nahiga sa kama. Pataob akong umiyak upang hindi marinig yon ni Auntie dahil baka kapag pumasok ito sa aking kwarto at makita niya akong umiiyak ay baka hindi ko na makayanan at masabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. Kuya, wala pa ba yung padala mong pera? Kailangan ko na kasi eh. Nayayamot kong sabi sa kanya nang tumawag ito 1 linggo matapos ng libing ni Lolo Imo. Sinisingil na ako ni Mona sa utang ko dahil kailangan daw niya yon para ipandagdag sa tuition niya dahil nagalaw niya ang pinadalang pera ng mama niya sa abroad. Galit na ito sa akin dahil parang wala naman daw akong balak na bayaran nito. Humingi ako ng dispensa at nakaramdam ng hiya sa kanya. Gusto ko naman siyang bayaran pero itong si kuya kasi hindi nagpapadala. Kaya naman naiinis na rin ako kay kuya dahil parang hindi naman niya maintindihan na kailangan ko yun.
Narinig ko itong umuubo-ubo mula sa kabilang linya. Tila nasa mid pero imbis na tanungin ko kung ayos lang ba siya ay iba ang tinanong ko. Ano kuya? Makakapagpadala ka ba? Sabihin mo lang kung wala talaga kaysa umasa ako sa wala. Ikaw lang naman tong tulak ng tulak sa akin na makapagtapos pero ganyan ka naman. Hindi ka nakapagpapadala ng sapat. Huli na para pagsisihan ko ang sinabi ko dahil agad na naputol ang linya. Binagsak ko ang telepono at mas lalo akong nagalit sa kuya ko dahil halatang hindi naman ito makapagpapadala. Nung una ay naiintindihan ko naman na nagipit ito lalo na noong namatay ang lolo. Pero ilang linggo na ang nakakalipas, baka naman may naitabi pa itong mga abuloy. Dumiretso ako sa kwarto at nagtingin-tingin sa kisame. Hindi ako makatulog noon dahil sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pera. Ayaw kong mapahiya ng lubos kay Mona dahil ayaw kong isipin ito na pobre ako. Pinilit kong ipikit ang aking mata upang mahila ng antok at makalipas marahil ng 30 minuto'y tuluyan na akong naidlip ng hapong yun. Hanggang sa dalawin ako ng isang panaginip. Naglalakad daw ako sa gilid ng ilog na malapit sa aming bahay sa Aurora. Masaya daw akong tumitingin-tingin sa mga nagkikislapang bato sa aking paanan nang marinig ko ang pagtawag ni Kuya Philip. Tumakbo ito papalapit sa akin pero agad ko daw itong tinakbuhan palayo. Takbo daw ako ng takbo at nang lingunin ko ang Kuya Philip ay nakita kong huminto ito at humihingal na sapo pa ang kanyang dibdib at pilit akong tinatawag pabalik pero hindi ko nagawang lumapit hanggang sa naging paliit na ng paliit ang kanyang itsura sa akin at nang makalayo ako ay agad akong napunta sa isang bangin at doon ay kusa akong tumalon. Dito na ako nagising at napabalikwas ng bangon. Pawis na pawis ako noon at wala akong lakas para tumayo. Panaginip lang pala. Akala ko ay kung ano na. Isang linggo na ang nakakalipas pero hindi pa rin tumatawag ang Kuya Philip. Alam kong nagtatampo ito dahil sa inasal ko. Alam kong nahiya rin ito dahil sa hindi magawang makapagpadala ng pera. Hindi ko na pinasukan ang exams ko sa 2 subjects na natitira sa akin. Bahala na, yun na lang ang nasabi ko. Nabayaran ko na rin ang utang ko kay Mona nang lumapit ako kay Auntie Didith para umutang. Sinabi ko sa kanya na hindi pa nagpapadala ng pera ang kuya at hindi ako makakapag-exam kapag hindi ako nakabayad. Agad naman itong nagbigay ng pera at dito ay nakaramdam na ako ng konsensya. Mali na itong ginagawa ko. Sinisira ko ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa akin, lalong-lalo na si Kuya Philip na tanging nais lamang na mapaganda ang buhay ko. Lumabas ako noon ng bahay upang magpahangin nang makakita ako ng magkuyang naglalakad. Akay-akay ng isang batang lalaki ang nakababata nitong kapatid na babae habang papatawid ng kalsada. Nang makatawid na ay binuhat nito ang nakababatang kapatid at lumapit sa nagbebenta ng sorbetes upang mabilhan niya ito. Napangiti ako habang sinusundan sila ng tingin. Ganito rin kami ni Kuya dati noong mga bata pa kami. Kapag naghahanap kami ng mahihinga ng makakain ay papasanin niya ako sa kanyang likuran at pilit na inaaliw dahil alam nitong anumang oras ay bubulalas na ako ng iyak dahil sa pagod at sa gutom. Naalala ko rin kung ilang beses na hindi kumain ng kuya pag nakikita nitong kulang ang aking pagkain. Ilalagay niya sa aking plato ang pagkain niya upang mabusog ako. Tanging sa tubig na lamang ito umaasa upang mabusog nang hindi naman kumalam ang kanyang sikmura sa gabi kapag matutulog na kami. At kapag nabibigyan ito ng pagkain ng kapitbahay at saktong nasa eskwelahan ako, nung elementarya ako ay agad itong tatakbo sa akin at hihintayin na makalabas ako ng klase para iabot sa akin ang pagkaing bigay sa kanya. Imbis na siya ang kumain dahil sa pagod sa pagtatrabaho, ay ibibigay pa nito ang pagkain sa akin. Bata pa lamang ako ay mulat na ako sa mga sakripisyo ni kuya. Pero bakit ngayon na tumanda ako ay tila nabubulagan na ako sa lahat-lahat? Rachel, halika saglit sa sala at mag-usap tayo. Mahinang sabi ni Auntie Didith. Nasa labas ako noon ng bahay at nagakas ng aking mga damit. Tinagalan ko nga doon dahil yun mismo ang araw na malalaman ko kung sino ang mga magmamarcha para sa aming graduation at hindi ako kasama doon.
Tiyak na magtatanong na ang auntie tungkol dito kaya naman mas pinili kong patagalin ang pagsasamsam ng sinampay. Sige po auntie, konti na lang po ito. Susunod na po ako sa inyo. Pilit kong tinatago ang aking kaba sa pamamagitan ng pagngiti sa kanya. Tumango lamang ito at saka pumasok na sa loob para hintayin ako. Habang nag-aakas ay nag-iisip na ako ng magandang dahilan kung sakaling tanungin niya ako ng tungkol sa aking pagtatapos. Nang matapos na ako ay agad akong dumiretso sa kwarto at inilapag doon ang aking mga naakas. Nang makadaan na ako sa sala ay nakita ko ang problemadong mukha ni Auntie Didith. Naupo ako sa kanyang tabi at walang nagsalita sa aming dalawa ng halos 3 minuto bago niya tuluyang binasag ang katahimikang nababalot sa 4 na sulok ng bahay na yon. Rachel, patay na ang Kuya Philip mo. Kababalita lang ng katrabaho niya ngayon. Ngayon lang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang mga sinabi. Pumunta yung isang kapitbahay niyo na pinaglilinisan niya ng bahay ng baboy. Nagtataka kung bakit daw ito hindi sumipot sa usapan nila noong nakaraang hapon. Nakabukas daw ang pintuan ninyo. Kaya dire-diretso siyang pumasok at nakita niya na nakahiga ang Kuya Philip mo sa mahabang upuan niyo sa sala. Sinubukan niya itong gisingin kasi akala niya nakatulog lang pero hindi na pala ito humihinga. Nang itakbo nila sa ospital ay napag-alamang noong mag-iisang araw na itong patay dahil sa pulmonya. Pinilit kong kurutin ang aking sarili sa pag-asang isa lamang iyong masamang panaginip, Papa Dudut. Pero hindi. Totoong lahat ng emosyong aking nararamdaman sa mga oras na yon. Bakit niya ako iniwan? Bakit wala man lang babala sa akin ang Panginoon na darating ang ganitong katinding pagsubok sa akin? Rachel, anak, nagtulong-tulong ang mga kapitbahay at mga kaibigan ng kuya mo para makabili ng kabaong at mga kailangan sa lamay. Alam nilang wala kayong pera kaya nag-ambag-ambag sila. Mabuti pa samahan na kitang umuwi sa inyo at nang masilayan mo ang iyong kuya sa huling pagkakataon. Hindi ako nakapagsalita noon at akala mo pinipi ako ng lungkot sa mga nararamdaman ko. Kung iniisip mo ang nalalapit mong graduation ay huwag mo na yung alalahanin. Ngayon din ay pupunta ako sa inyong paaralan para ipaalam na hindi ka makakadalo. Sa aking narinig ay mas lalo pa akong nalungkot, Papa Dudut. Nawala na si kuya nang hindi malang nalaman ang katotohanang nasira ko ang kanyang tiwala na makapagtatapos ako. Auntie, hindi niyo na po kailangan pumunta sa eskwelahan. Napakunot ang kanyang noo sa aking mga sinabi. Bakit naman? May problema ba, Rachel? Biglang tumulo na ng kusa ang aking mga luha sa mata dahil sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman ng mga oras na yon. Auntie, hindi po ako makakagraduate ngayon. Patawarin niyo ako, Auntie. Hiyang-hiya na ako sa inyo ni Kuya dahil niloko ko kayo sa pag-aaral ko. Hindi ko na napigilan pa ang paghaguluhol at napayakap na lang ako sa tiyahin ko. Hindi ko inaasahang susuklian niya ako ng yakap. Isang yakap ng pag-unawa at ng pagpapatawad. Mahigit 1 linggo na siyang nanghihina. Sabi ko nga sa kanya magpatingin na sa doktor dahil hindi normal ang pag-ubo niya na minsan meron pang halong dugo. Pero sabi niya, kaya naman daw niya at nagasgas lang daw ang lalamunan niya. Madalas siyang nababad sa ulan at hinahayaan na lang niya na matuyo ang damit niya, lalo na kapag nagbebenta ito ng buko sa baler at wala siyang daladalang ekstrang damit tuwing Sabado at Linggo. Halos wala na yang pahinga dahil pagkatapos ng trabaho sa amin pumupunta pa yan sa bukid para manghuli ng mga daga o palaka na ibinebenta niya sa bawat makakatok niyang bahay sa gabi. Nagkukomboy din yan sa palengke kapag wala naman siyang bitbiting mga feed sa amin. Hinahayaan lang ng boss namin na lumarga siya at umextra kung saan siya dahil alam niyang pinag-aaral ka niya. Putlang-putla na ang kuya mo pero pinipilit pa rin niyang pumasok sa trabaho kasi alam niyang malapit ka nang makapagtapos. Hindi na nga halos kumakain yan para maiuwi na lang niya ng buo ang sahod niya dito. Nagsusolo yan
at nagpapaypay na lang sa gilid kapag nagtatanghalian kami. Kahit nga tubig wala yan eh. Sinusubukan naming ayain siyang kumain pero tumatanggi naman. Alam mo naman kung gaano kamahiyain ng kuya mo. Pagsasalaysay ng isang katrabaho ni kuya. Nakatingin lang ako noon sa kanyang labi na nakalagay sa isang kabaong nagawa sa kahoy. Laking pasasalamat ko sa aking mga kapitbahay na tinulungan nila kaming asikasuhin ng lamay ni kuya. Ayon sa kanila ay wala iyong kumpara sa lahat ng kabutihan at tulong na nagawa ni kuya para sa kanila. Noong nabubuhay pa ito ay hindi lingid sa akin ang pagkagiliw ng mga taong nakapaligid sa amin kay kuya. Hanga sila sa pinapakita nitong kasipagan, tiyaga at kabutihan. Kaya nga ngayong nawala na ito ay sila na ang gumagawa ng paraan para hanggang sa huli maramdaman ni kuya na lubos silang nagpapasalamat sa mga naitulong nito sa kanila. Kung may kailangan ka pa Rachel ha, huwag kang mahiyang magsabi. Handa na rin ang paglilibingan ng kuya mo. Ibinigay ni Kalo Wistro yung maliit na lupang espaso niya sa sementeryo. Nagbiro pa nga na matatagalan pa naman daw siya sa mundo kaya ibibigay na lang daw niya sa kuya mo. Nakangiti pa nitong dagdag upang pagaanin ang sitwasyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito upang mapag-isa na ako kasama ni kuya. Nang makalis na ito ay saka na ako tumitig sa mukha ni Kuya Philip. Malaki ang ipinayat nito at saka sa loob ng 4 na taong paninirahan ko sa Maynila ay ngayon ko lang siya muling nakita kung kailan malamig na ito at hindi na makasasagot sa aking mga sasabihin. Naalala ko pa na ako mismo ang nagsabing wag na siyang pumunta ng Maynila upang dalawin ako dahil sayang lang ang pamasahe. Pero kung tutuusin ay magkano lang naman ang pamasahe mula Aurora hanggang sa Maynila. Ayaw ko lang talaga siyang makita noon dahil nahihiya ako dahil nagkanda loko-loko na ako noon sa aking pag-aaral at hindi ko na kayang magsinungaling sa harapan niya. Oras na tanungin ito ang aking kalagayan sa aking eskwelahan. Ayokong makitang malungkot ito dahil hindi ko tinupad ang aking pangakong mag-aaral ako ng mabuti. Gayong siya naman ang nagawang tuparin bawat butil ng kanyang ipinangako sa akin na igagapang niya ako hanggang sa huli. At heto siya ngayon, wala ng buhay. Walang salitang kayang lumabas sa kanyang labi upang ipaalam sa akin ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Dito ay bigla na lang akong napayakap sa kanyang kabaong habang sising-sisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa kanya. 3 araw lamang ang naging lamay ni kuya noon. Wala kaming ginastos ni Auntie Didith dahil lahat ng pangangailangan namin noon mula lamay hanggang libing ay gastos mula sa mga nagmamahal kay kuya. Nagbalik na sa Maynila si Auntie Didith ilang oras matapos ang libing at nagsabi akong maiiwan muna ako sa aming bahay upang ayusin ang mga gamit ni kuya. Nang mapag-isa ako sa bahay ay dito ko naramdaman ng tila pagsakal sa aking puso. Bawat sulok ng bahay ay nagiiwan sa akin ng masasaya at malulungkot na alaala ni kuya. Lumakad-lakad ako sa kabuuan ng bahay upang sariwain ang mga naiwang bakas ni kuya noong siya'y nabubuhay pa lamang. Nakita ko sa ibabaw ng tukador sa sala ang aming litratong 2 habang masaya niya akong bitbit sa Sabang Beach. Ito ang unang beses kong makapunta doon at noong bata ako ay tanging ito lamang ang aking pinakamagandang napuntahan dahil wala namang kaming pera para makapasyal sa ibang lugar. Naalala ko pa, umiiyak na ako noon sa gutom dahil tanging pamasahe lang papunta doon ang dala ni kuya at isang bote ng tinimplang juice. Naubos ko na rin ang nilagang mani na binao namin. Halos maglupasay na ako noon pero gumawa ng paraan si kuya. Namalimos ito sa babaeng nadaanan namin at halos itulak na siya nito pero hindi ito nagpatinag. Lalo na't nakita niyang hindi ako tumitigil sa pag-iyak hanggang sa naawa na lang ang ali at inabutan siya ng 20 pesos. Pinunasan ko ang malikabok na litratong iyon at saka muling binalik sa tukador. Muli kong pinalibot ang aking mga mata sa kabuuan ng bahay bago ako nagtungo sa aming kwarto. Halos hindi ako makapasok noon dahil nanghihina ang aking mga tuhod. Malinis ang kwarto naming yon.
Tumingin ako sa tukador malapit sa aming bintana at nakita kong maayos pang nakasalansa ng mga damit kong naiwan. Sabi kasi ng kuya ay mag-iwan ako ng mga damit ko doon para hindi naman siya mag-isip na wala ako doon. Lumapit ako at naupo sa aming mababang kama na may kutsyon na tila kasing nipis ng mga banig. Bigay ito sa kanya ng kapitbahay. Malaki na nga ang hiwa nito sa gitna kaya alam kong hindi na ito komportabling higaan. Naaalala ko pa ang sabi ni kuya. Bibilhan niya ako ng mataba at magandang kutsyon pero hindi iyon nangyari dahil hindi namin kaya. Tahimik kong pinagmamasdan ang kabuuan ng kwarto at pilit kong tinatago ang hikbi na nais ko mawala sa aking lalamunan. Ang tahimik masyado ng kwarto at tanging paghuni lang ng mga ibon sa labas ng bahay ang aking napapakinggan. Nakakapanibago ang katahimikang yon dahil noong nabubuhay pa si lolo at kuya ay napupuno iyon ng masasayang kwentuhan at tawanan. Pero ngayon, heto't mag-isa na lamang ako sa kabuuan ng bahay na yon. Ilang sandali pa'y pinasya ko nang ayusin ang mga damit ni kuya. Nilabas ko ang kartong pinaglalagyan nito ng kanyang mga damit sa ilalim ng kama ni lolo. Nang mapansin ko ang sobrang nakasuksok sa gilid ng karton ay kinuha ko yon at nang buksan ko ay ando na ang 4,000 piso at isang maiksing sulat na para sa akin. Naka-address yon sa bahay ni Auntie Didith at kagagawa lang nito 4 na araw bago siya lumisan. Ito ang unang beses na nakita ko ang kanyang paraan ng pagsusulat at ito ang huling beses na makikita ko yon. Rachel, bunso, pasensya ka na kung kulang ang perang maipapadala ko sa iyo ngayon. Nakulangan kasi ako sa sahod at sa racket eh. Hayaan mo at sa susunod na tatawag ako kay Auntie Didith ay maglalakas loob akong umutang para makagraduate ka na. Sabik na akong makita kang umakyat ng entablado at gagawin ko ang lahat para masilayan ko ang huling pagtatapos mo sa pag-aaral. Bunso, alam kong masama pa rin ang loob mo kay kuya dahil hindi ako nakapagpapadala kaagad ng pera. Pero sana maintindihan mo na ginagawa ko ang lahat para maigapang ka. Hayaan mo at pagkatapos ng padalang ito ay magpapadala pa ako ng mas malaki. Hindi ko hahayaang mahirapan ka dahil mahal na mahal kita at ikaw na lang ang pamilyang meron ako. Mag-ingat ka lagi at lagi mong tatandaan na kahit saan man ako mapunta ay ikaw at ikaw lang ang aking gagawing prioridad sa mundong ito. Hindi ko na tinuloy pa ang pagbabasa ng sulat, Papa Dudut, dahil umapaw na ang luha sa aking mga mata. Napahiga na lang ako sa aming kama at hinayaang bawasan ng bawat luha ko ang sakit na aking nararamdaman. Nagtuloy-tuloy ang pagpatak ng luha sa aking mga mata kasabay ng bawat patak ng ulan mula sa kalangitan habang binabagtas ko ang kalsada na alaala naming dalawa ni Kuya Philip. Nakasilip pa rin ako sa bintana ng silid-aralang aking pinagtuturuan habang inaalala ang nalalapit na 10 taong paglisan ni kuya sa mundong ibabaw. Sa pagkakasilip ko sa bintanang iyon ay tila nakita kong muli ang imahe ni kuya habang patakbong sinasalubong ang batang ako. Tila ng mga oras na yon ay nakita kong muli ang buhay na ngiti sa kanyang mga mata habang sabik itong sinusundo ako pagkatapos ng klase. Hindi ko maiwasang maiyak kapag naaalala kong ito ang eksaktong eskwelahan kung saan ako madalas na hinahatid at sinusundo ni kuya. Ito ang eskwelahan na saksi sa kabutihan at pagmamahal niya sa akin. Noong lumisa na ang kuya ay nagbalik ako ng Maynila para ayusin muli ang aking buhay. Sa tulong ni Auntie Didith ay nakapagtapos ako ng kursong education. Nagbalik ako sa pagtatrabaho sa fast food para matustusan ang aking pag-aaral at makalipas lamang ng 2 taon ay nakapagtapos na ako. Sa ngayon ay magpipitong taon na akong guro at wala pang pamilya. Nagbalik ako sa aming probinsya sa Aurora upang dito magturo 4 na buwan pagkatapos kong maabot ang aking diploma. Nakakalungkot mang isipin, Papa Dudut, na ito ang una't huling graduation ko na hindi nasaksihan ni kuya. Nakakalungkot na isipin na hindi ko man lang napahawak sa kanya
Ang diplomang matagal na niyang pinapangarap na mahawakan at maipagmalaki sa aming mga kakilala. Kaya nga noong araw mismo ng aking pagtatapos ay nagtungo ako sa kanyang puntod upang ialay ang diplomang hawak ko. Hindi ko man siya pisikal na nakasama ng araw na yon ay sapat nang malaman na kahit nasaan man siya ngayon ay abot niya ang pangyayaring iyon sa buhay ko. Nagbalik na ako sa aking mesa at saka mahinang umiyak. Laging ganito na lamang ang aking sitwasyon sa tuwing maaalala ko si Kuya Philip. Hindi ko mapigilan ang lungkot na bumabalot sa aking puso na halos isang dekada ko nang naaalagaan. Maraming salamat Kuya Philip sa buhay na binigay mo sa akin. Alam kong masaya ka na sa kinakalagyan mo ngayon. Alam kong balang araw ay magkikita tayong muli at hindi na ako makapaghihintay na dumating na ang araw na yon. Dahil marami akong baong kwento sa iyo. Dahil sa loob ng halos 10 taong pagkawala mo ay nananabik ako ng hustong maibahagi sa iyo ang bawat biyaheng aking nabagtas. At sana kung sakaling dumating na ang araw na yon ay masaya kang makikinig sa bawat kwentong baon ko. Dahil lahat ng iyon ay naging posible dahil sa mga tulong, sakripisyo at pagmamahal mo. Ang inyong kabarangay, Rachel. Sa buhay natin ay may dumarating at may nawawala. Hindi natin alam na baka isang araw ang iyong nakangitian nung makalawa ay lumisan na at kailanman ay hindi na babalik pa. Kaya nga madalas na payo ng nakakatanda ay sabihin at iparamdam mo na ang buong puso na pagmamahal sa taong iyon bago pa mahuli ang lahat at bago pa humantong sa puntong sa gilid ng kanyang puntod mo na lamang maibubulong ang bawat panghihinayang at pagpapasalamat mo sa kanya. Rachel, hindi lang ikaw ang nakaranas na mawalan ng isang taong pinakamamahal mo sa lahat at hindi lang ikaw ang natatanging nagsisisi at nanghihinayang dahil hindi nasabi ang nararamdaman sa taong yon. Maraming tulad mo Rachel. Maraming nakaramdam ng ganyang klaseng lungkot dahil hindi man lang nila nasambit sa isang tao kung gaano kaimportante ito sa kanilang buhay. Marahil habang binabasa ko ang iyong liham ay hindi mo maiwasang makaramdam muli ng pangungulila sa iyong kuya. Pero Rachel, yan ang pinakahuling emosyon na gustong makita sa iyo ng Kuya Philip mo. Alam nating pareho na kung nasaan man siya ay tanging saya lamang ang nais niyang makita sa iyo dahil kung nasaan man siya ngayon ay alam nating pareho na pinagpapala na siya ng kaligayahan ng Panginoong Diyos. Inaani na niya ngayon ang bawat butil ng kabutihang ipinakita niya sa mundong ito. At ngayon na andun na siya sa lugar na malayo sa sakit, pagdurusa at hapdi at tanging saya, kaginhawahan at tamis ang sumasalubong sa kanya sa bawat araw na nagdaraan. Maraming salamat Rachel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Para po sa ating mga kapuso, kabarangay, maaari po kayo magpadala ng inyong email sa bls971@yahoo.com. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut, ang inyong Mr. Love Stories na kasama ninyo sa mga kwento na nagbibigay ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.